Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon, sa misang ito patuloy tayong manalangin para sa ating mga natatanging mga kahilingan, gayon din para sa ating mga kapanalig na mayroong mga karamdaman na nasa kanilang tahanan at sa mga pagamutan. Patuloy tayong manalangin para sa ating mga kapanalig, sa kapayapaan ng mundo, sa mga naiipit ng giyera at sa mga sakuna. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo. Panginoong Hesus, kaakibat ang buhay namin sa buhay ng mapagpalang Diyos Ama. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, niloloob mong iwaksi namin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasakiman. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, inaanyayahan mo kaming magpahayag sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng walang paghahanap sa sariling paggawa ng mabuti. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong
hukom na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok na iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano mang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong dilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay, ipadamong mong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y papagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo.
Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyong natatago sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalo niya, kahalayan, mahalay ng simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito ay nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Ang ating mga pagbasa, mga kapanalig sa linggong ito ay magbibigay sa atin ng pagpapaalala at mensahe na napakahalaga ng pagtingin at pag-ingat sa pagiging sakim at huwag ilagay ang ating tiwala lamang sa mga bagay na nagmula sa lupa o sa daigdig ito, sapagkat ang tunay na buhay ay matatagpuan hindi lamang sa liyaman ng mundo, kung hindi sa piling ng Diyos. Kaya ang ating narinig na mga pagbasa, sa unang pagbasa, ay sinabi sa atin, ang tinig ng isang taong tila sawang-sawa na sa mundong ito. At ang may akda ng aklat ng Ecclesiastes ay ang taong tumitingin sa yaman, sa tagumpay at karangyaan. Ngunit sa huli ng kanyang buhay, sa huling bahagi ng kanyang sanaysay at buhay, ay nasabi niyang lahat ay walang kabuluhan. Ito ay hindi isang simpleng pagbabaliwala sa yaman ng mundo o di kaya ay isang pesimismong pagtingin sa yaman ng mundo. Isa itong malalim na pagninilay sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin na nagpapakita ng pagkaunawa na ang lahat ng bagay sa daigdig ay pawang panandalian lamang. Hindi ito nagbibigay ng tunay na kasiyahan panghabang buhay. Ibig sabihin mga kapadalig, ito po ay mayroong palaging hangganan. Bagamat ang mga biyayang ito ay nagbibigay sa atin ng saya, nagbibigay sa atin ng fulfillment, nagbibigay sa atin ng kagalakan, palagi po itong mayroong hangganan. Ang sinumang umaasa lamang sa kanyang kayamanan, hindi sinabi sa atin ng Diyos na walang silbi ang yaman, sapagkat ang yaman na meron tayo o mga biyayang meron tayo ay kaloob ng Diyos na dapat nating pag-ingatan. Ngunit huwag tayong makulong sa mga yaman na ito. Huwag tayong umasa lamang sa mga ito sa mundong ibabaw. Kaya ang sino mang umaasa lamang sa kanyang kayamanan ay mauuwi sa pagkapagod ng buhay at pagkabigo sa hinaharap. Sapagkat ang puso ng tao ay ginagawa para sa isang bagay na higit pa sa mundong ito. At ito ang mapasapiling tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang ating Diyos mismo. Sapagkat tayo nilikha ng Diyos na kawangis ng Panginoon. Tayo likha ng Panginoon. Hindi tayo likha lamang ng mundo. Hindi lamang tayo likha o hindi tayo likha ng masamang elemento. Tayo ay likha ng Diyos, nagsimula sa Diyos at patungo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya naman sa ikalawang pagbasa, pinapaalalahanan tayo mula doon sa ating pangalawang pagbasa ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na tayo ay binuhay na kasama ni Kristo. Kaya't ang buhay natin ay dapat nakatuon sa mga bagay na makalangit. Ang ating ginagawa dito sa mundo, dapat ito ay may kaugnayan sa ating pananampalataya, may kaugnayan sa makalangit at kalooban ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, huwag nating kaligtaan sa lahat ng pagkakataon ang mga biyaya at kaloob ng Diyos. Huwag nating kaligtaan na ang mga bagay na ginagawa natin ay dapat at nararapat na ayon sa ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya naman, ito ay hindi nangangahulugang iwaksi natin ang yaman ng mundo o ang mundo, kundi ang ating pamumuhay ay dapat nakaangkla, nakakabit palagi sa mga pinapahalagahan ng kaharian ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ano ito? Ito yung katarungan, ang ating pakikibahagi sa katarungan ng buhay, ng kalagayan ng ating lipunan, ng mga usapin ng ating bayan. At ito rin ay sa pagkakawang gawa
sa mga nangangailangan, sa mga bagay na ating magagawa para sa ating kapwa. Nariyan ang kalooban o kababaang loob ng ating mga sarili at ang pagpapabanal sa mga gawaing na ayon sa kanyang utos. Ang bagong buhay sa kay Kristo ay isang panawagan upang hubarin natin ang lumang pagkatao na alipin sa maraming kasakiman ng mundo at pagnanasa at pagdaraya. Dahil kay Kristo, mga kapatid, tayo ay nilikhang muli upang maging kawangis ng Diyos. Kaya naman klaro ng explanation ng pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ang isang lalaki ang humiling kay Jesus na ayusin ang hatian ng mana sa pagitan ng kanyang kapatid. Subalit tumanggi si Jesus at ginamit ang pagkakataon upang turuan tayong lahat tungkol sa panganib ng kasamaan, ng kasakiman na dulot ng mundo. Ang talinghaga ay tungkol sa isang mayamang lalaki na naging abala sa pagpapalawak ng kanyang kamalig, ng kanyang ipon para itago ang labis na yaman at ani na meron siya. Akala ng taong ito ay iyon ang kanyang seguridad sa buhay. Diyan tayo palaging naghahanda. Sa mundong ibabaw, palagi nating pinaghahandaan, hindi naman masama ang maraming bagay na pisikal. No, mayroon yung pinaghahandaan natin ang ating hospitalization, pinaghahandaan natin ang birthday, pinaghahandaan natin ang katapusan ng ating buhay, pinaghahandaan natin ang ating mga lakad, ang ating mga outing. Ngunit ang tanong, paano natin napaghahandaan ang ating mga sarili sa spiritual na bagay? Minsan kinakaligtaan natin iyon, iniisip natin, maliit lamang ang buhay sa mundo. Kailangan ay magsaya. Ngunit dapat nga nating paghanda ang ating mga sarili dahil napakaikli ng buhay sa mundo. Sa pagsasagawa ng mga bagay na dapat nating gawin sa mundo, nakasama at sa ating buhay, sa mga desisyon na iyon, kasama nawa palagi ang ating Panginoong Hesukristo. Akala ng taong ito na yun ang magbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit sa gabi rin iyon ay kinuha siya ng Diyos, binawian siya ng buhay. At ang trahedyang ito ng lalaking sa ating Ebanghelyo ay hindi ang trahedya ang pagiging mayaman. Sapagkat yaman ay biyaya ng Diyos, kundi ang pagiging hangal, baliw sa yaman. Kumbaga nag-a-accumulate. Maraming gutom, maraming mahirap, ngunit mas yumayaman ang taong ito. Hindi yan malayo sa ating mga karanasan sa panahon ito, mga kapanalig. Maraming nangangailangan, sabi nila, mahirap, third world country ang Pilipinas, ngunit narito ang iilan, kung hindi man sa maraming mayayaman sa ating lipunan. Kaya paano natin napapahalagahan ang yaman ito? Paano na tayo nagiging hindi hangal sa yaman na ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Sapagkat tulad ng taong ito, wala siyang inipon para sa Diyos. Nabuhay siya na para bang wala siyang pananagutan sa Diyos. Huwag tayong mabuhay na para bang wala tayong pananagutan sa Diyos at kapwa. Nang akala natin na ang buhay ay dito lang sa lupa, na pinapaninginoon natin ang mga yamang ito at akala natin dahil tayo ay may kakayahan, merong yaman, tayo rin ang pinakamagagaling. Tandaan natin, sa katapusan ng ating buhay, tayo ay pare-parehong papanaw at babalik sa alikabok. Kaya naman mga kapatid, maraming tao sa ating lipunan sa panahong ito na abalang-abala sa paghahanap ng seguridad sa buhay. Tulad ng nabanggit ko, hindi naman masama na magsumikap para sa ating pagtatrabaho,
sa ating mga negosyo, sa ating mga investment, at marami pang iba. Wala namang masama sa pagiging masipag o responsable. Ngunit kapag ito ang naging sentro ng ating buhay, naliligaw na tayo ng landas, nawawalan na ng puwang ang panalangin at Diyos sa ating buhay, ang kayamanan, ang edukasyon, ang katanyagan. Lahat ng ito ay pawang mabubuting biyaya, ngunit hindi ito ang sukdulan ng ating buhay. Ang tunay na kayamanan, mga kapanalig, ay ang pagkakaroon ng pusong malapit sa Diyos at mapagbigay sa ating kapwa. Sa dulo ng ating buhay, hindi tayo tatanungin kung gaano karami ang ating naipon na ari-arian o yaman sa mundo, kundi paano tayo nagmahal sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya. Paano tayo naglingkod sa ating Panginoon at paano natin isinasabuhay ang mabuting balita para sa lahat. Ang tunay na yaman ay ang kayamanang pagmamahal natin sa Panginoon. Kailangan natin ang yaman ng mundo, ngunit huwag tayong magpakalunod at sana'y huwag tayong mawala at maligaw ng landas dahil dito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na liwanag ng kayamanan. Amen. Atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli at ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoong may kahulugan lamang ang buhay kung inuugnay natin ito sa pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Hilingin natin ito para sa atin at sa buong sangkatauhan at sa bawat panalangin ang ating itutugon. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan sa pamamatnubay ng kanyang mga pinuno ay laging magbigay ng malinaw na halimbawa ng katapatan sa pagtataguyod sa mga pagpapahalagang makalangit. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Naway maging mabuting halimbawa ang lahat ng magulang at guro sa kanilang mga anak at mag-aaral sa pagtatampok sa mga pagpapahalagang moral at espiritual. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Naway lahat ng nakaririwasa ay maglaan ng kanilang yaman sa ikatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mahihirap na kapatid. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kaparian, naway tularan nila ang sipag, kababaang loob at kabanalan ni Juan Maria Vianney na kanilang patron. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, tayo po'y manalangin para sa ating mga personal na kahilingan.
Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kabutihan, dinggin mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw lamang ang makapagbibigay kahulugan at direksyon sa aming buhay. Tibayan mo ang aming pananalig sa ipinangako mong gantimpalang walang hanggan. At tulutan mong maging laging saksi ang aming pag-uugali sa aming pinananaligan. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa dakila kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkan, may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa iyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapanalig, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka. Mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristong muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan,
hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang. Ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa ang pag-ibig ng Diyos sa linggong ito ay ating patuloy na mapairal sa bawat isa sa atin. Ang ating buhay ay para sa Panginoon. At patuloy tayong manalangin para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman na nakikinig, nakikiisa o pinagdarasal natin sa banal na misang ito na nasa kanilang tahanan at gayon din sa mga pagamutan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa iyong kapwa. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.